Mga alien, unti-unti na bang sasakupin ang ating mundo? At di umano, alam ni Donald Trump ang patungkol rito dahil ito ay kanyang nakausap. Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! What's up? Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang, huwag mo nang isubscribe yan. Kamakailan lang ay usap-usapan ang patungkol sa pag-contact ni Donald Trump sa mga extraterrestrial beings o mga alien. Ayon sa NBC News, nag-e-exist ang mga alien at ito ay nagkaroon ng contact sa atin, particular sa late President ng USA na si Donald Trump. Ang malaking katanungan ngayon, gaano nga ba katotoo ang balitang ito? At kung ito man ay may katotohanan, paano na-contact ni Donald Trump ang mga alien? Para masagot ang katanungan na ito, balikan muna natin ang nangyari sa USA sa mga nagdaang panahon. Early 2000, nagtayo ang US ng isang programa na naglalayon na imbestigahan ang mga UFO at mga alien. Naglaan ng napakalaking budget ang US government para sa programang ito. Nagpatuloy hanggang 2012 at dahil sa issue sa pera, pinasara ang mismong programa dahil maraming nagpoprotesta na nasayang lang ang pera para sa budget na ito. At nandyan na rin ang dahilan na marami sa mga tao ay hindi naniniwala sa existence ng mga alien. Pinamunuan ni Luis Elizondo ang programang ito na dating tinatawag na Advanced Aerospace Threat Identification Program. Bago pa na isara ang programang ito noong 2012, umani ng napakaraming basher ang leader na si Luis Elizondo sa loob mismo ng Pentagon kung saan siya nagtatrabaho. Dahil pati ang kanyang mga kasamahan hindi naniniwala sa existence ng alien at siya ay tinatawag na alien guy. Isa ito sa mga dahilan kung bakit umalis siya ng Pentagon at sumama kay Tom DeLonge na dating bukalista ng Blink-182 kung saan si Tom DeLonge sa kasalukuyan ay CEO ng isang kumpanyang naglalayon na maghanap ng mga UFO at mga alien. Akala ng mga Amerikano tinigil na ng US government ang budget at ang programang naglalayo na maghanap ng mga UFO at alien. Lingid sa kanilang kaalaman, ipinagpatuloy pa rin ng US government ang paghahanap ng UFO at mga alien. At pinalitan nila ang dating Advanced Aerospace Threat Identification Program sa Unidentified Aerial Phenomenon Task Force. So isipin nating mabuti mga Evadgers. Si Luis Elizondo na dating leader ng UFO program ng US government, ipinagpatuloy pa rin ang paghahanap ng mga extraterrestrial beings. Tapos, ang mismong US government o ang Pentagon, ipinagpatuloy pa rin ang programa. So there must be something, there must be a big reason and a big secret behind. Kasi kung wala naman silang nakitang something, o wala silang nakitang hope na meron talagang mga extraterrestrial beings, mismong si Luis Elizondo titigil na sa paghahanap. At mismong ang US hindi na maglalaan ng malaking budget sa programa. Pero, bakit kaya nila pinagpatuloy? Ano sa tingin nyo? Please comment down below. At ito pa ang misteryo. Kung napansin nyo po, ngayong 2020, napakaraming mga bagay na related sa mga alien o extraterrestrial beings ang nangyari. Una, ang ipinakitang UFO footage ng Pentagon early this year at hindi pa rin alam magpahanggang ngayon kung ano ang UFO footage na yun. Pangalawa, ang paglutang ng mga monoliths sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sino ang may gawa ng mga ito at para saan ang mga monoliths na ito? Pangatlo, ang pagkasira ng Arecibo Observatory. Bakit nga ba ito biglang nasira? At ngayong 2020 pa. Well, ano nga ba itong Arecibo Observatory? At para saan ito? Para po sa mga hindi nakakaalam, ang Arecibo Observatory ay isang radio telescope ng USA. Ginawa ito noong 1960s to 1970s. At ang layon
mag-send ng mensahe sa mga extraterrestrial beings. At nagawa nga po nating mag-send ng mensahe noong 1974 pa. Ang malaking katanungan ngayon, what if nakarating na sa planeta ng mga alien ang ipinadala nating mensahe noong 1974? At sa aking palagay, maaring intensyonal na sinira ang Arecibo Observatory dahil maraming alien ang naka-receive ng ating mensahe at marami sa kanila ay papunta dito sa ating mundo. At para matigil na ang pagdalaw ng mga extraterrestrial beings dito sa ating planeta, kinakailangang sirain ang source ng signal ng mensahe. Walang iba kundi ang Arecibo Observatory. At kung inyong mapapansin, lahat ng mga bagay na nangyari sa ating mundo na merong kinalaman sa mga alien, tulad ng pag-release ng Pentagon ng 2 UFO footage, muling pagbukas ng US government ng UFO program at pagkasira ng Arecibo Observatory ay nangyari mismo sa panahon kung saan nanunungkulan si Donald Trump bilang presidente ng US. At pwede nating isipin na maaaring alam ni late President Donald Trump ang totoong nangyayari at ang mga bagay na merong kinalaman sa alien. Totoo kaya ang ibinabalitang na kontak niya mismo ang mga ito? Well, kung ito man ay totoo, ang tanging ebidensya na meron lamang tayo ay ang sinabi ng former Israel's Defense Ministry Space Directorate na si Haim Eshed. Siya isang respected professor at retired general. Isinulat niya sa kanyang libro ang di umano'y pag-contact ng US sa mga extraterrestrial beings. At sabi niya, nagkaroon na ng agreement ang mga alien at ang mga tao na mag-build ng underground base sa Mars. Para mas lalong paniwalaan natin ang taong ito, narito pa ang ilan sa kanyang mga mensahe. Watchers, marahil nabasan nyo doon na inilihim lamang ng US government at ni Donald Trump ang patungkol sa pag-contact ng mga tao sa mga extraterrestrial beings dahil sila ay natatakot na baka magkaroon ng mass hysteria. At nung tinanong ang White House at ang Israel government patungkol sa statement na ito, no comment po sila. At ang NASA naman ay nagsasabing still ongoing pa rin ang paghahanap ng extraterrestrial beings sa outer space. Kaya ginagawa ng NASA ang lahat para makahanap ng buhay sa ibang planeta o sa outer space dahil yan po ang kanilang pinakalayunin para masagot na ang katanungang, are we alone in this universe? At ang mensahe naman ni Pope Francis kay Haim Eshed, maaring totoo nga niyang naranasan at totoo ang kanyang sinasabing ebidensya at maaari ring meron lamang nagsabi sa kanya na sabihin ang bagay na iyon. Well, ano sa tingin nyo? Please comment down below. Para naman sa akin, maaring ito lamang ang isang propaganda para maibenta ni Haim Eshed ang kanyang libro at maaring isa lamang itong gimmick para paingayin ang pangalan ni Donald Trump. Kaya ang payo ko lang, huwag basta-basta maniwala. Hindi ko naman itinatanggi na totoong nag-e-exist ang mga alien. Pero para tuluyang maniwala ang publiko, dapat pakitaan tayo ng US ng isang totoong alien na nagsasalita sa telebisyon o di kaya sa social media. Dahil sa panahong ito, applicable pa rin ang to see is to believe. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP, mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!